Ako po si Ma'am Leia. At ako naman po, si Ma'am Jeruzel. Narito ang competency na maisasagawa ninyo matapos nating pag-aralan ang mga teorya at dulog sa pagsusuring pampanitikan. Ang panitikan ay sumasalamin sa tunay na buhay. Mababatid ang kalagayan at kasaysayan ng isang lugar sa isang partikular na ira o panahon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga panitikang nasulat o umusbong sa panahong ito. Sa maraming pagkakataon, nakita ang lakas at kapangyarihan ng panitikan sa pagiging daan upang mabago ang lipunan. Nakita sa kasaysayan kung paano ang panitikan ang naging mitsa upang maghimagsik ang karaniwang taong nasikil ang kalayaan at nagkaisa na malagot ang tanikalang bumihag sa kanila sa mahabang panahon. Kung ganito kalakas ang impluwensya ng panitikan sa tao, ay nararapat lamang na matuto tayong sumuri o maging mapanuri sa mga panitikang ating binabasa o sinusundan. Paano nga ba sumuri ng isang akdang pampanitikan? Kailangan bang maging dalubhasa upang makapagsuri ng akdang pampanitikan? Sa pagsusuri ng panitikan ay may iba't ibang teorya. Ang teorya ay formulasyon ng palilinawing mga simulain ng mga tiyak na kaisipan upang makalikha ng malinaw at sistematikong paraan ng paglalarawan o pagpapaliwanag ukol dito. Ang teoryang pampanitikan naman ay isang sistema ng mga kaisipan at kahalagahan ng pag-aaral na naglalarawan sa tungkulin ng panitikan, kabilang ang layunin ng mayakda sa pagsulat at layunin ng tekstong panitikan na binabasa. Sa ano-anong pagdulog o pananaw maaaring suriin ng isang panitikan? Narito ang mga sumusunod na pagdulog o pananaw at paliwanag sa katangian ng bawat isa. Moralistiko. Sa pananaw na ito, sinusuri ang panitikan batay sa pagpapahalagang taglay nito. Mababatid ng isang manunuri kung taglay ba ng akda ang pagpapahalaga sa disiplina, moralidad at kaayusang nararapat at inaasahan ng madla. Psikolohikal. Sa pananaw na ito, makikita ang takbo o galaw ng isipan ng manunulat. Mahihinuha sa kanyang akda ang antas ng kanyang pamumuhay, ang kanyang paninindigan, paniniwala at pagpapahalaga, gayon din ang mga ideya o kaisipang naglalaro sa kanyang isipan at kamalayan. Sociological. Sa pamamagitan ng pananaw na ito, mahihinuha ang kalagayan ng lipunan ang panahong isinulat ang akda. Karamihan sa mga akdang sinusuri gamit ang pananaw na ito ay dumadalumat sa kalagayan ng lipunan at sa uri ng mga taong namayagpag sa panahong ito. Formalismo. Sa pamamagitan ng pananaw na ito, binibigyang pansin ng manunuri ang kaisahan ng mga bahagi at ang kabuuan ng akda ng malayo sa pinagmulang kapaligiran, ira o panahon at maging sa pagkatao o katangian ng may akda. Imahismo. Umusbong ang paggamit ng pananaw na ito noong mga unang dekada ng 1900. Laganap kasi sa panahong ito ang romantisismo sa panitikan. Kaya inilunsad ang imahismo na naglalayong magpahayag ng malinaw gamit ang mga tiyak na larawang biswal. Nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng mensahe sa kadahilanang nabibigyang buhay ng may akda ang mga kaisipang ipinahiwatig. Humanismo. Binibigyang pansin ng pananaw na ito ang kakayahan o katangian ng tao sa maraming bagay. Ang pananaw na ito ay nagpapahalaga higit sa tao kaysa sa anumang bagay. Marxismo. Ito ay nakabase sa teorya ni Karl Marx patungkol sa pagkakaiba-iba ng kalagayan sa buhay at ang implikasyon ng sistemang kapitalista sa ating lipunan. Karaniwang ginagamit ang pananaw Marxismo sa pagbibigay halaga sa tunggalian sa pagitan ng dalawang malalakas at magkasalungat na puwersa o kapangyarihan at naaapi. Ipinakikita ng Marxismo kung paanong ang mahihirap at manggagawa ay naaapi hindi lang sa panitikan kundi higit sa lahat sa tunay na buhay. Arketipo o archetypal. Ang pananaw na ito ay gumagamit ng huwaran upang masuri ang elemento ng akda. Ang salitang arketipo ay nangangahulugang modelo kung saan nagmumula ang kapareho nito. Feminismo.
Sa pamamagitan ng pananaw na ito, nasusuri ang kalagayan ng kababaihan at pagkakapantay-pantay ng kalagayan ng kababaihan at kalalakihan sa lipunan at maging sa panitikan. Layo nitong labanan ang anumang diskriminasyon, exploitasyon, oppression at ang tradisyonal na pananaw sa kababaihan. Existentialismo. Ipinakikita ng pananaw na ito na ang tao ay malayang magpasya para sa kanyang sarili upang mapalutang ang pagiging individual nito at nang sa gayon ay hindi maikahon ng lipunan. Makikita o mababanaag ito sa uri ng mga tauhang gumaganap sa akda. Romanticismo. Binibigyang halaga nito ang individualismo kaysa kolektivismo, ang revolusyon kaysa konserbatismo, imahinasyon kaysa katwiran, at likas kaysa pagpipigil. Kung ang panitikan sa panahon ng klasisismo ay maayos, mapayapa, ideal at rasyonal, sa panahon naman ng romantisismo ay higit na lumutang ang damdamin kaysa kaisipan. Klasisismo. Pinahahalagahan nito ang katwiran at pagsusuri. Layunin nitong mailahad ang katotohanan, kabutihan at kagandahan. Malinaw, marangal, payak, matimpi, objektibo, magkakasunod-sunod at may hangganan. Realismo. Ipinakikita ng panitikang realismo ang katotohanan. Ipinalalasap nito ang katotohanan ng buhay, maging ito man ay hindi maganda. Layunin nitong ilahad ang mga pangyayari sa tunay na buhay. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga akda at ang mga namayaning dulog o pananaw pampanitikan sa mga ito. Tandaan na hindi lamang iisang dulog o pananaw ang maaaring gamitin sa pagsusuri ng isang akdang pampanitikan. Ngayon ay subukin natin ang inyong natutuhan. Anong pananaw o dulog ang tinutukoy sa mga susunod na bilang? Piliin ang inyong sagot sa mga dulog o pananaw na nasa kahon. Naway makatulong ang ating pinag-aralan ngayon sa pagsagot mo sa iyong mga gawain. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli po nating video lesson sa Teaching on